Hello mga bro, Liz here. Nandito ako upang magbigay sa inyo ng konting tips or knowledge about sa laro na Stand Up 2. At ang ating pag-uusapan ngayon ay in-game economy. Bakit nga ba kailangan natin malaman ang in-game economy sa laro na Stand Up 2 in competitive, allies, or kahit sa defuse? Pero bago natin pag-usapan yan mga bro, dito muna tayo sa reward for each kill ng gun and grenades. Snipe ay 1,500. Sa lahat ng pistol mga bro, 200. Sa SMG, 800. Sa P90, 500. Sa rifle, 200. Pero sa FAMAS and FN ball, 600 lang. Sa shotgun is 600. Sa machine gun, 200. At saka sa mga sniper natin dyan mga bro, sa M40, 500. Sa ARM, 300. At sa M110 ay 200. At dito naman tayo sa grenade mga bro. Sa explosive grenade, 80 HP ang pinakamataas sa damage na kaya ibigay niya. At kung makakapatay ka dito, 300. Sa thermite and molotov, tumatagal ito ng 7 seconds duration. At kung makakapatay ka, 300 din. At dito na tayo sa ating topic talaga natin mga bro. Bakit nga ba mahalagang malaman ang in-game economy? First of all, posibleng malaman mo kung ilan na ang economy ng kalaban mo. The second is, pwede mo malaman kung ilan ang posibleng utilities na gagamitin sa iyo ng kalaban mo. Third is, kailan nga ba kayo mag-echo rounds? At ang panghuli, kailan ka pwede mag-asim sa laban? At dito na tayo sa in-game economy. Dito natin malalaman yung nakukuhang pera kapag talo tayo, tsaka kapag panalo every rounds. Dito muna tayo sa money earned kapag talo tayo. Yung first talo natin is 1,900 ang earned natin. Ang second ay 2,400. At ang third streak natin ay $2,900. At ang money earned naman kapag panalo tayo. Sa both side to pagka na-eliminate natin lahat ng kalaban, plus $3,000. Or kung nasa city side naman tayo, kapag na-successful natin na na-defend yung site natin, plus 3,000 pa din. At ang panghuli, kung makapag-plant tayo or defuse ng bomb, plus $600. At ito ang pinakamahalaga sa mga bro. Marami sa atin hindi nakakaalam nito. Kapag nasa T-side tayo, kapag nag-save ka ng baril mo at natapos yung round, sa next round, hindi ka mag-earn ng money. Bakit nga ba kailangan natin mag-echo round mga bro? Kasi, malaki ang chance na matalo kayo sa laban dahil lugi kayo sa guns, armor, at pati na din sa utils na gagamitin nyo. Kaya it's better na mag-save some money na lang kayo for the next round. Magbibigay ako ng example scenario para mas maintindihan nyo kung bakit nga ba talaga mahalaga ang echo rounds. First round, bumili ka ng defuse kit. Bali, nabawasan ka ng $200. Ang total money mo ay $800 minus $200 is equal to $600. After nun, natalo kayo. Sa second round, hindi ka nag-echo round. I-add natin yung natirang money mo doon sa dagdag money mo nung natalo ka. 600 plus 1,900 is equal to $2,500. Tapos, bumili ka ng MP7 na nagkakahalaga ng 1,500 at saka ng armor na $600. Bali, 2,500 minus doon sa ginastos mo ng second round is $2,100 is equals to 400. Bali, 400 na lang yung natira sa iyo para sa next round. At ang third round, kumita ka ulit ng 2,900 dahil sa pagkatalo mo. Tapos, i-add natin doon sa previous round mo na natira, $400 is equals to $3,300. Di ka pa din makakabili ng good gun, armor, and utils laban sa kalaban mo. At syempre mga bro, expect nyo na naka-full buy na ang mga kalaban nyo. Kaya lugin-lugin na kayo hanggang third round at magsusunod-sunod na to hanggang sa pagkatapos ng match.
How to read enemy economy. Walang exact na amount na malalaman mo yung economy ng kalaban, pero mababasa mo sila kung di sila nag-echo round, at pag natalo mo sila ay malaki ang chance na matalo mo rin sila in the next round dahil lugi na sila sa economy. At in the next round, malaki din ang chance na mag-echo round na sila dahil magre-reset ang reward money on the fourth lose streak. So, hanggang dito na lang mga bro, no? Makukuha nyo rin to by experience kung paulit-ulit kayo naglalaro ng stand-up. Unti-unti nyo rin mapapractice ang pagbabasa ng economy nyo at ang economy ng kalaban. Maraming salamat sa mga nanood at nakinig. Thank you and goodbye.